Dugang kapayuan, misa pasalamat sa tanang grasya na dapat o sa maayong paglawas. And for the souls of Ulrich Bond, Felisa, Pilapio, Emiliano, Generosa, Clarita, Jerry, Carlin, Brian, Chester, Annalisa, Emalinda, Joaquin, Estelito, Jose Marcela, Renato, Vicente, Sheila, Roy Vincent, Rico, Joanne, Grace Polo, Martina, Delia, Bernita, o sa tanang kalang sa purgatorio. Offered by Putoy, Bilin, and family, the Council. Dugang kapayuan, thanksgiving us for all the graces received and good health, offered by Gloria Pilos. Daghang salamat.
Mass for the souls of Renato, Sebastian, Marcela, Benvenido, offered by Cecilia Villamor. Mass offering for the souls in purgatory. And Mass for the souls of Pilahi, Felisa, Marcela, Jose, Lucia, Desideria, Priscilla, Livia, Preciosa, Ulrich, offered by Cecilia Villamor. Mass offering for the souls of Bernard, Ariston, Solera, Ramon, Feliciano, Victoria, Brian, Alejandra, Jodoriki, offered by Cecilia Villamor. Daghang salamat. Dugang Kapiliwan, Misa pasalamat sa mga grasyang nadawa o sa maayong panglawas sa akong pamilya. Nagpamisa, Crispalin, Sasil, and family. Pamisa sa Bacalao niya, Macan, Vicente, Pasilia, Florencia, Chofilo. Naghalad, Lydia, Sasil, and family. Daghang salamat.
Sa ngalan sa Ama ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo malaaka ninyo. Mga igsuon, Panginoon, kita sa atong mga sala, aron man lang kita magsaulong sa santos nga misa. Kaluyan kita sa Diyos na makakagabot sa tanan pasayloon sa atong mga sala, dahil kita niya ngadto sa kinabuhi dayon. Magampo kita. O Diyos na makakagabot, tinagi sa tinuig nga pagbansay sa mga buhaton sa Kwaresma, itugod na makasabot kami sa kahulugan sa mga tayo o pagkabanhaw ni Kristo. O tuloy kami sa paghupad ni sa among kinabuhi. Kini among ipangayo, tinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagbasa, gikan sa basahon sa Henesis. Unya ikuha ang iyong Diyos o yuta, o nagbuhat siya tao gikan niini. Gihoy pa niya ang buhok sa ilog sa tao, sa makapabuning gininhawa, o ang tao nakapaton o kinabuhi. Unya naghimo ang iyong Diyos o tanaman dito sa Eden, sa silangan, o gibutang niya dito ang tao na iya gibuhat. Gipatubo sa iyong Diyos ang tanang matang sa mga kahoy,
nga maalindot o mamungang mga bunga nga maayong kanon. Sa taliwala sa tanaman diha ang kahoy nga naghatag o kinabuhi o ang kahoy nga naghatag o kinabuhi kahimay unsay maayo o unsay kalatang. Sa tanang mananang kagibuhat sa Ginoong Diyos, ang bitin mao ang labing abdi. Ipagkutana sa bitin ang babae. Gibigan baliay kako sa Diyos pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman. Mitubag ang babae. Makakaon kami sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman. Gawas sa kahoy nga anaa sa taliwala ni ini. Ibigan kami sa Diyos sa pagkaon o bisan gani sa paghikap ni anang kahuyan. Kung supakon na o mamatay kami. Miingon ang bitin. Dili tinuod nga mamatay kamo. Gisulti kini sa Diyos kanino. Kay nasaling manggod siya nga kung mukaon kang iini, maapli ang inyong sanabutan o mahisama kabukaniya nga nasayo unsay maayo o unsay dautan. Sa pagkakita sa babae nga ang maong kahoy maanindot kaayo o langit naton ang bunga ni ini o makapahimong kaniyang maalamon, nikuha siya bunga o gikaon niya ini. Unya gihatagan niya ang iyang bana o gikaon usab siya. Pagkahuman kayo nilang kaon, naabli ang ilang salabutan o nakita nila nga hubo di ay sila. Busa, naghimo silang mga tapis gikan sa mga dahon sa kahoy igira aron itabon sa ilang lawas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Pagbasa, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa tagang Roma. Nakasulong sa kalibutan ang sana, pinaagi sa usa ka tao, ug ang sana nagdala kamatayon. Busa ikailang ang kamatayon, ngadto sa tanang katawhan, kay nakasalaman ang tanang tao. Dili na sa kalibutan ang sana, sa wala pagwani ni hatang ang balao. Apan sangit, wala may balao, wala isipa ang mga sana. Apang sukal sa panahon ni Adan, hangtod sa panahon ni Moises, ang kanang tao biganghan sa kamatayon. Lakit kato wala mga sala, sama sa pagpakasala ni Adan, sa iyang paglapas sa sugo sa Diyos. Nagulangway si Adan sa usa ka tawo umaabot. Apan dili panagsama sila duha. Kay dili sama sa sala ni Adan ang grasa sa Diyos. Kay kung daghan ang mga matay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, labi pang dako ang grasya ug ang grasa sa Diyos nga mapatunan sa daghang tao, pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Jesucristo. Ug may kalainan ang sangputanan sa grasa sa Diyos ug sa sala sa usa ka tawo. Kay ipahangtang ang silot tungod lamang sa usa ka sala. Apan ang grasa nga ihatag tamo sa daghang pagpakasala naghimong katayon sa tao. Kung tungod sa pagpakasala sa usa ka tao, naghari ang kamatayon, pinaagi sa maong tao, labi pang maghari kadto nakagawa sa madagayang grasya sa Diyos ug sa grasa sa iyang pagkamatayon, pinaagi sa Jesucristo. Busa, tingog na ang pagpakasala sa usa ka tawo mao'y nahimong hinungdan nga silutan ang tanan. Pinaagi usab sa matawong buhat sa usa ka tawo, maluwas ug makabaton sa kinabuhi ang tanan. Kay imo nga pinaagi sa pagkamasupilon sa usa ka tawo, daghan ang nahimong makasasala. Pinaagi sa pagkamatinmanon sa usa ka tawo, daghan ang hindi umatawag sa Diyos. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manakaninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya kilala si Jesus sa Espiritu ngadto sa kagingawan aron mitalon sa yawa. Nagpuasa siya sulod sa kamatan kaadlaw ug gigutom siya. Ang yawa giduol kaniya ingon, kung anak ka sa tao, himuang tahan kining mga bato. Si Jesus gitubag, ang kasulatan nalingon, dili mabuhi ang tao sa tahan lamang, kung dili sa matagpulong na isulti sa Diyos. Kunya, si Jesus dinala sa yawa ngadto sa balaang silan ug gimayuna siya sa kinatas-ang bahin sa templo ug giingnan, kung ikaw anak sa Diyos, ambak kadto sa Diyos, kay
Nagingon man ang kasulatan, ang Diyos magsugo sa iyang mga anghel, magbantay kanimo. Sa kayon kanila sa ilang mga kamot, aron dili madugmok sa bato, bisan gani ang imong tiil. Si Jesus itubag, apay nagingon usab ang kasulatan, ayaw bintala ang Ginoo ng iyong Diyos. Unya, dinala si Jesus sa yawa kadto sa usab ka taas na kayong bukid o makita kaniya ang kanang gingarian o sa kalibutan o magilang kaanindot ang yawa ningon. Ihatag ko kanimo kinintanan kung muluhod o musimba ka kanako. Si Jesus nitubag, mahawa sa kanas ang kasalatan ng imon. Simbahan ang Ginoo ng Diyos o siya lamang ang alagari. Usa ang yawa niya kaniya o gunya nangabot ang mga anghel o niya kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag kaninyong tanan. Mga suod, ano na kita karoon sa una na Domingo, panahon sa Kwaresma. Sa kita na atong ibuksan ang Kwaresma, niyadtong Miyerkules sa Padlis. So, maugit ko'y sugod sa Kwaresma. Kanon unang Domingo sa Kwaresma. Ang atong mga pagbasa karon mga igsuon, labi na ang atong unang pagbasa ug ang atong ebanghelyo nag-export may tungkol nining realidad sa tentasyon. Matod pa sa unang pagbasa, nagigutlo sa masahong sa Henesis, ang atong unang pangilikadan naghihimo sa Dios o gibugna sa Dios itikal sa yawa. O ang unang pangilikadan wala kasakam, wala sila makasundakod sa pagtental sa yawa o sila nagtental ngayon o nakasala. Ang atong unang pangilikadan mga igsuon matod pa sa dihang ilang namatunan na sila nakasala, ubo sila, naulaw sila sa ilang kaugalingon, matod pa, nagtapis sila, kay ilang na imaluan, mahubo di ay sila. Kini kaulaw mga igsuon, usan ni siya ka konsekwensya sa sala. Ang sala mga igsoon, ano nilaghang na mga konsekwensya? Apan kini kaulaw, usan ni siya. Ang sala mga igsoon, usan ka makaulaw, mabuhat, atubangan sa Ginoo. Mauna, kung makabantay ka mga igsoon, maghimo kag sala, as much as possible, kita rin nasayon. Di pinatong ipatabi atong sala. Gawa sila sa pagkisalan. Pero sa usual na conversation nato, diya sa itong isikatao, di kita malapit na nagbuhat ng sala. Nga naman, makaulaw ang sala. Kung mag-imo kang sala, mga igsuon, as much as possible, ikaw rin nasayon. Huwag makapita. As much as possible, tako, tingay ka. Kung mag-imo kang sala, nga naman, makaulaw kung mahimaluan sa kadaghanan. Usang ka na po, makaulawan sa ikong bahin. Kung ikaw nahimaluan na nagtimog sala. Diba? Bisan gani ka ng mahumpisal na mga igsoon, uguban na mo, maulaw, musugid sa sala. Pila rin sala, isugid. Karin nakatuig na mahumpisal na isugid, tulo na mo. Kaya naman, maulaw. Nag-isugid na naman yung mga gagmay kay sala. Ang mga dagmay sala, hindi lang isugid. Isugid mga na, pero ihumon.
Kaya maulaw siguro, makatulog ang pati. Igunawa ang sala mga Igsoon. Usama ka makaulaw na buhat at umbangan sa Ginoo. Kung maumay ipikto at umunang mga ginikanan, uman sila nakasala, naulaw sila, nagako sila, nagtapis sila. Ikaduha, ang ikaduha konsekwensya sa sala mga Igsoon, bunga sa tentasyon, maugid ding malayo ka sa Ginoo. Malayo kita sa Ginoo. Ganun malayo ka sa Ginoo? Tungod kay maputol ang atong relasyon ating kaniya. So ang usa sa konsekwensya sa sala, maguba ang atong relasyon sa Ginoo. Mo nang malayo ka kaniya. Ang ato nang mahigikanan sa diyang nakasala sila, nagangko sila, nipalayo sila sa Ginoo. So muna, makasala ka na mga Igsoon, atong nipalayo, ang atong pagalingon gikan sa Ginoo. Muna, kung punta magpanulo balik, magumpisan ka. Kaya pag magumpisan, mga Igsoon, ulayin na siya, na magdugtong na pagbalik ka sa Ginoo. Kaya pag magumpisan, ulayin na siya, na makoy magsumpay na to sa atong napupul na relasyon sa Ginoo. Diba, kapantay mo mga Igsoon na ang amahan ang Diyos nagita ni Adan o ni Eva. Uman sila nakasala. Inguna na ang kaluhoy sa Ginoo. Inguna na ang iyang bumpa ka nato. Nga bisan kita na nakasala, abang ipakita ka mo sa Ginoo. Isa man ka nato na rin. Nga mo'y ipakasanaan, nga mo'y nakita, ang makikiulit. Naaba? Katong tawahan mo na kasinatian, ikay nakapakasandan. Ang kung isi ka tao, nakasala nito, ikay magkita sa tao na nakasala nito na magkikiulit ka niya. Wala. Kung mo na yung kabalitingkan sa mga Ginoo, sila nakasala si Adan o si Eva, gipangita niya ang nakasala ng mga tao. Ang atong Ginoo, mga isundi, pahimuna. Kung kita nagpalayo ka niya, magkita siya kanato. O ganyang pagpakita kanato, di ka sa simbahan, mau kanyang sakramento sa pagkikiuli. Siya mismo, o inahimo, bilaka, anong mahimuli ka niya? Una, ipadala niya ang buong anak. Siya pa'y nakapasatan, siya pa'y ipakasatan, siya pag-uwi nangitang inisyalin na mauli ka niya, ipadala ang iyang bugtong anak aron maluwas kita sa sala o sa kamatayon. Ikalawa sa nalibalik na sa Jesus dito sa langit, nagpiling sa sakramento. Iyang itungkol ang sakramento sa pagpagumpisan. Ang kanang sakramento sa pagpagumpisan, usang ka muna, kapaagi nga nakita ang Diyos nato, aron mahiuli kita kaniya. Busa nining panahon sa Kwaresma, mga Igsoon, manintamo ka na makapagpisan. Kaya nakita ang Diyos nato. Ang pagpagpisan, masala ka maagi na mahimlo ta sa itong pagalingon. Kaya nagkandam ka sa pagkabot, sa adlaw, sa pagkabanhaw, sa itong Ginoo. Manintamo ka na hindi adlaw sa pagkabanhaw sa Ginoo, kita usap sa pagdabanhaw. Tungod kay himlo ka kasing-kasing, bakto atong kinabuhi, kay atong isalikway ang sala na mao'y nakapahugaw sa matag usa kanato. So muna, hakin na ito mga Igsoon na karong na panahon sa Kwaresma, maningkamot na makakumpisal. Kaya usa na kapaagi na madugtong kita pagbalik ngadto sa Ginoo. Usa na kapaagi na kita mahiulit ngadto sa Ginoo. Kung naginganlan na siya sakramento sa pakikiulit. Sakramento sa pakikiulit. Tungod kay ginaagi niya na pahiulit kita balik ngadto sa atong Ginoo. Ang niligan sa tentasyon mga Igsoon, naka-inatong tanan. No? Muna tinawag ko the universality of temptation. Ang tentasyon naka-inatong tanan. Kitang tanan, tintanong ka siyawa. Di kisa may nasuway diriwa, tintala siyawa. Di. Ikaw po'y nanigtal siyawa. Iisa ko nung kapot.
O wala, di ba? Kitang tanan, lasway ng kitintal siya, ano man? Temptation is universal. And it is inevitable, hindi na malikayan. Hindi malikayan in a sense na mudangat kita sa matapos sa kanako. Pari man ka, magli man ka, obispo man ka, buutan man ka, dautan man ka, tapos man ka, anulahan man ka, mata man ka, tikuwang ka, kinanato ang tentasyon mga isuon. Masinatik na nato, matang karon o niya. Ikadua, temptation itself is not a sin. Kung tintanong ka mga isuon, wala na kasabot ka, nakasala ka na. Makasala ka na kung pagkaundahin kita sa tentasyon. So kung nato na ganit mga tentasyon, mga isuon, manikapot kita. Nadili ka mabuntong. Manikapot kita. Nadili ka malupit. Manikapot kita. Nadili makadulot ang yawa ka na to. Kung sa may imo na sa Evangelyo, nag-ampo siya, nagpuasa siya. So ginito ang mga buwan sa Kwaresma, mauni atong buhaton, pagpuasa. Kanang pagpuasa, dili na may tungkol sa magpakaon. Ang pagpuasa mga isuon, pagpubong sa itong kaugalingon. Bugna na itong kaugalingon, kanita makahimog sana, muna yung puasa. Dili na may tungkol sa dili pagkaon o kanang pagkaon, matag Merkules, Sabadles, o matag Biyernes Santo. Apan sila rin nagiging pagpuasa, pagpubong mismo kaugalingon, naroon din na may tumpawak sa sala. Pag-ampo, may nato ka ng pag-ampo. Ang mga tao may napuon, takong kahit na namabuntong bilang tentasyon. Ngayon man, tungkol din na sa pag-ampo, ang tawag ng grasya sa Ginoo, araw na malingkod sa tanang pagtental sa sala. Ikatulong mga isuon, ang realidad sa tentasyon, nagtungka na to, na kusog kaayo ang tentasyon kung kita anaka sa estado sa grasya. Temptation follows after grace. Kumantay mo mga isuon, kanang mga tao, kalayo sa Ginoo, di na sila pinahanglan pagtitanong, layo naman na sila sa Ginoo. Ang titanong maayon siya, kada yung mga tao maduol sa Ginoo. Kada mga tao, mga isuon, kasuon yung Ginoo. Maunay, grabe ang tentasyon ni Ana. Kada mga santos, mga isuon, mga balaan ng mga tao, grabe kayo ng tentasyon ni Ana. Struggle kayo na nilang tentasyon na naman. Kaya ang yawa ko po, ganahan kayo, kamalayo kita sa Ginoo. Ganahan kayo ang yawa na sakito na itong kanang palayo sa Ginoo. Mao pinagtrabaho sa yawa. Di yun mahimot ang yawa para iso kadoon na sa Ginoo. Kini pagsimba, matagudingon, di mahimot ang yawa. Ano man pagtakpo pa rin siya. Madugol naman na sa Ginoo. Pero di kita manimpa, ang manimpa ang yawa, magpaya na siya. So may nagkanan kayo mga isuon na kita kanunay yung may nabuon. Kay bisan pagdagan ng tentasyon kung kita doon sa Ginoo na ang pagbigrasya ihat ng Ginoo sa pagkakpo. Aron dili kayo kita magkanoy sa sala. Aron kita makahimo sa pagbuntog sa tanang tental sa lautan. So mga ito ang mga realidad sa tentasyon mga isuon. Una, ang tentasyon nakasalanan. Universal na siya, di na ito napaligayan in a sense na budagan ko sa katapusan na ito. Huwag tao na pag-inintal, inintal mo kaning Ginoo, kita naman mga tao. Ikadua, kanang tentasyon in itself, hindi na sala. Bisan kadaghan mas matentasyon na nagpalibot di mo, bisan kadaghan mas matentasyon na nagsunod-sunod di mo, pero kung di mo natandon, di ka mo napatayunan, di ka makahimo sa lahat. Sama ni Jesus, gitintal sa dalang paagi, apan wala ngayon siya makasala. Tungod, wala siya nagpaundayon sa tental sa yawa. Ikatulong, temptation follows after grace. Kung ano ata sa estado sa grasya, dakong kaligayunan na usong kaayo ang tental sa lautan. Ang hindi ka mabalangkan kung kinama may Ginoo. Ang Ginoo maumay mo tambang nato, aron kita dili kayo mahulayo kaniya. Muna, importante kayo, pag-ampo yun. Kaya mga tao, kani pag-ampo, dali na kayo natintalon.
Matingkal mga ganyan may napukol kayo. Sabot ka lang may ampo-ampo. Muna, may lugar ka lang pag-ampos mong kinapuhi. Di maunay ka, kunikta na kung Ginoo. Dumungin ka mo, hunong ka sa kampo. Naku kay kayunan, na doon ka yawa, mga isuon. Doon kay, kuhino lang ka gamay si yawa. Ano na? Dali na kayo tagditi ko si yawa. Ano na? Pagdayo kita siya gusto. Pagkuasa, pagpupong sa mong panggalingon. So, kini mga butanga, mga isuon, mo nihagit na itong panahon sa Kwaresma. Kalikamo ka. Naliling panahon sa Kwaresma, panaw ka, kaandang kanunay, pag sa ulog, sa adlaw, sa mga bandaw sa Ginoo, tungod na kita nagandang sa atong tagsa-tagsa kang kaugalingon. Pinagi, sa pag-inulsong sa sala, pagsalikoy sa sala, paningkamo ng sala, wayuna sa itong kinabuhi, tungod kay ang Ginoo, maulihan mong ipakahali. Kanilong pa rin. Ato ka pagkuhan ng pagkuhan, pinagi sa Panginoon, nagatuhan mo sa Diyos na ramay, na magkakaroon sa tunay, magkukuhan sa langit sa iyo ka. Pag-isupulis niya na lang kapugtog Ginoonan mo. Pag-ipanakot sa nalang sa Espiritu Santo, yan ang Maria na Daniel, isang sa sumunod ng Poncio Pilato, ilagsang sa krus na magdayong mo, ikunsan sa maraming tayo, sa natulukan daw na panahon, isakas sa langit, na gamitin sa krus sa Diyos Amahan, na mga nagkamot sa kanay. Ikagit mo, balik siya ang paghukum sa mga buhit sa mga nanay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Católica, sa pagitan sa mga santo, sa kabasayuan sa mga sala, sa mga manaw sa lawas at sa pinamuling tayo. Amen. Sa atong pagsulod sa panahon sa Kwaresma, ang kita dahil sa amahan na hatagan kita niya sa grasya, aron malisugod o makusganon kitang bubatok sa kanang mga pagtengkal. Puno sa pagsalig mga muna sa Panginoon, amahan ay itupot na mahulog kami sa pagsulay. Amahan ayaw tulog na mahulog kami sa pagsulay. Nga ang mensahe sa Ebanghelyo, mahitungod sa kaluwasan nga kang Jesucristo. Makadamat nga po sa tanang tao sa kalbutan. Makapo kita sa Ginoo. Amahan ay itupot na mahulog kami sa pagsulay. Nga ang mga pangulo sa kalbutan, bining malinta sa halaan ng mga saan, sa gahong o sa intandong kahimayaman, Ginoong ilang bukit, ang ilang mga kasing-kasing, ngadto sa Diyos. Mangako kita sa Ginoo. Amahan ay itupot na mahulog kami sa pagsulay. Nga kining panahon sa Kwaresma, magdalag grasya ngadto sa atong kahigalaan o kapayatihan nga wala na'y magbansay sa ilang pagtuo. Mangako kita sa Ginoo. Amahan ay itupot na mahulog kami sa pagsulay. Nga ang talag-tao mo sa liwan sa tintal nga mamahimong sama sa Diyos. Ginoon, mudawat o mutamo kita sa kinabuhi nga mao ang labing dakong gasa sa magbubuhat alam kanami. Mamampo kita sa Ginoo. Amahan ay itupot na mahulog kami sa pagsulay. Nga imo untang isipon nga takos o mapuslangon ala ang kanamo nga ang halandong Teofilo Kahomo mapanaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mangangko kita. Amahan ay itupot na mahulog kami sa pagsulay. Nga ang mga masakipon o ang mga himanakyo o sila nga gitawag gikan niining kinabuhian makadahat ng sa lahintong tuloy-anan. Mangangko kita sa Ginoo. Amahan sa Jesucristo yung mga anak, may makita ka na mo, kung saan pagsalikway sa mga tentasyon. Una kami sa grasya, aron
Matinud-anon kami kanimo nining panahon sa Kwaresma o sa tibuok namong kinabuhi. Kini among ipatayo pinagi ni Kristo among Ginoo. O Ginoo, ipugot na maandam kami, pag-ayo alang sa paghahalad nining mga gasa. Pinaagi niini, nagasahulog kami sa sinugdan sa Santos nga Kwaresma. Kini among ipag-ayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo, panaamtan ninyo. Ibayo ninyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga among Diyos. Santos nga mga Diyos na tunay o magkakagabot sa tanan, aming pagkaroon ngayon nga magpasalamat kami kanimo manunay o sa tanan natin. Pinagi ni sa Kristo nga among Ginoo. Kaya sa nagtuig, nagtaong nagkapanamo, paghilo sa among kasing-kasing o pagpagandang na malipayon alang sa Pasko sa pagkabanhaw, aron sa pag-ampo namo kalabing mailikon sa pagbansay sa mga buwan sa kaluoy kalabing panasikon. Ingon man sa pagsamo sa mga ministeryo na nagpakatao na namo pag-usap. Makadagan unta kami sa kapuno sa grasya na ila sa mga anak sa Diyos. Musaban sa mga anghel ng mga santo sa langit, nagasamyaw kami sa imong himaya, tuyong sila mulay punon na pag-awit. Santo Espiritu o Ginoo ang tumuran sa tanan ka santos. Ipanalangin mong Espiritu aron pagsantos ni mga kasan. Aron mahimong kinalang kanamo nga lawas ug dugo. Neso Kristo nga among Ginoo.
Sa pagpasakit sa kaugalingon, mikuha sa upan, ipasalamat kanimo, may bigas sa mihatag niini kanto sa iyang mga tinunan o giingon. Dawata kini inyong katanan o kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alam kaninyo. Sa samang paagi ako sa panihapon ni kuha sa sakalis, masalamat kanimo pag-usap, mihatag niini kanto sa iyang mga tinunan o giingon. Dawatan kini Panginoon ng mga tanan, hindi ka niinig. Kaya kini mga kalis sa aking dugo. Sa bagong kunhal na kasamutan, ang dugo mo'y ula alam na ninyo o alam sa tanan mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhatan kini, aron maghandog ka nako. Ang ministeryo sa pagtulong. Nagahalan kami kaniwamahan, kalikmahan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagpapasalamat kami kanimo tungod kay mga iisip namin ng mga tubang umualagan kanimo. Himuang kami nga makalaman sa lawas sa dugo ni Kristo, magkaluusaya sa Espiritu Santo. Pinuduming Ginoo ang imong simbahan sa bibuong kalibutan. Himuang mahigpit kami sa bupa, uban ni Leo ang Papa, ni Alberto ang Obispo, o sa kanang mga pari. Pinudumisa ang mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabangaw sila, o kantanang nangamatay na sa imong paluoy. Dada silang tanan sa pagsugong sa kahayag sa imong nawong. Kalugi kaming tanan, imo kaming angayan nga makaambil sa kinamuging kunhay, ubani Maria ginahulay sa Dios, ubani San Jose ang iyang bana, ubani sa mga apostoles o sa tanang mga santos, na nagaluman sa imong kahubuton na sa katuligan, uban kanila amoy pamadayon, o amoy pamahimayaon, pinaagin na sa Kristo, imong anak. Pinaagin kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, dihatag na kanimo, mahangkagahong naman, diya sa kaniusa sa Espiritu Santo, ang kanang dugo kong himaya, hangtod sa kahangturan. Samahan gamit ang mga pulong, itutugan ng Lord Jesus.
pinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanan kasamo, samtang nagakaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manlubos. Ginoong Kristo na imong sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang kalinaw ihatag ko kaninyo, ayon na nawa ang among mga sala, at tinang pagsalig sa imong simbahan, sibok sa imong kabubuton, at tangi kami sa imong kalinaw, kay usad, ikaw nga uli ug hari, hangtod sa kamagtunan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, paana ang kaninyo. Ipakitang timaan sa magaling sunay, kanadalit namin, Kristo. Kini mo ang kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, wala nga nagilapit alam sa manihapon sa atong Ginoo. Ginoo, tinawagay kung malawag kalingo, magulog lang ang kawain.
kinahanglan nga nakadasig sa among pagtuo, nakahatag kanamo sa paglaom, o nakalipon sa among pag-ikugma. Itugod nga makaturo na kami sa pagpangalipoy gayud kaniya, ang buhi o patuon na kananon, o nga mabuhi na kami sa tanang pulong na iyang isulti. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa Kanya. Mayong buntag, Nativity of Mary Parish, mga pahibalo. Una, aduna kitay Via Crucis, matang Biyernes ni panahon sa Kwaresma. Sugod karong Pebrero 27, 2026, sa alas 4:30 sa hapon, dini sulod sa atong simbahan. Uban kita ni panaw sa pag-antos ni Kristo. Ikalima, sa umaabot Hulyo 4, 2026, sa alas 10 sa buntag, aduna kitay parish free mass wedding sa mga buot o pahimulos ni ini. Palihog lang palista sa atong opisina. Ang deadline sa pagpaglista karong umaabot Mayo 31, 2026. Ikatuloy, karong Pebrero 25, 2026, adlaw Miyerkules, giawag kita sa pagsalmot sa ikaduhang hugna sa supa kung subuanong pagkibiso kontra korupsyon. Alang ang malinaw na protesta sa simbahan alang sa paghandog sa ika-40 anibersaryo sa EDSA, People Power Revolution. Sa dugang detalye, palihog sa pagbisita o follow sa Facebook page sa The Roman Catholic Archdiocese of Cebu o sa Facebook page sa atong Talahoron Arsobispo, ang Maymay sa Magbalantay, alang sa mga paambit nga pagtulunan. Mga pasalamat. Pasalamat usab sa maningabang sa atong santos nga misa karon, ang atong mga liturgical ministers. Pasalamatan usab nato ang nangulo sa atong santos nga misa karon, ang Reverend Father Lisan Turin. Ako sila natagan sa masipang pasalamat. Kaninyong tanan nga sa kanunay na suporta sa atong parokya, daghang salamat kung may buntag palisan. Panilog-palihog. Ang Ginoo manaang kaniyo. Manalangin kayo ang Diyos na makakalgahon sa tanan, ang amahan na nangako ang Espiritu Santo, dahil na santos kami sa lakat kamo sa kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.